Hello guys! Ngayon nagagawa tayo na pinakbet. Bale, ito yung mga gagamitin natin na gulay. Ito lang ang gagamitin ko kasi mahal ang gulay dito. So gusto ko mandagdagan yan or magdagdag pa ng ibang klaseng gulay. Masyadong mahal. So ang palaya, talong, sitaw, okra, yung kamote, kamatis, at saka yung ating kalabasa. So tara. Bali dito nga pala guys ay inuna ng binalatan ni Master ang kamote at saka yung kalabasa. Pagkatapos nga ay isusunod naman natin itong mga ampalaya. Bali after nga nung ating ampalaya ay sinunod ko naman itong talong. Bali gumamit ako dito ng 2 talong. Ayan. Gusto ko sana gamitin yung green na talong guys, yung bilog. Kaso nga lang mabuto siya masyado. Ayaw ni Philip. So every time na nagluluto ako ng pinakbet, itong habang talong ang ginagamit ko. At isinunod ko naman dito ang ating mga okra. Tinanggal ko nga lang yung ulo at saka yung medyo buntot niya roon. Ganyan ako maglinis or magtanggal ng okra. Tsaka ginamit ko lang dito 10 okra lang kasi ayaw naman din ng mga bata at saka hindi din mahilig si Philip sa ganyan. Ako lang din ang kakain yung okra na yan. At ang sinunod ko naman ay ang mga sitaw. Ayan, puputol-putulin lang naman yan. Tatanggalin mo lang yung magkadila ang dulo, tsaka mo putol-putulin. Ayan o, diba? Napakabilis lang. O, ha? At saka guys, yung mga nakikita nyo pala ng mga pinaggagayat kong mga gulay dyan, baka sabihin nyo hindi ko pa hinugasan. Nahugasan na po lahat yan. Bago pa po ako mag-umpisa mag-video, ay hinugasan ko na po lahat yan. After nga ng sitaw ay isinunod ko na nga itong mga kamote. 2 kamote lang ang ginamit ko dito guys dahil wala lang, hindi ko alam bakit anong naisip ko, 2 lang ang binili ko. So ganyan guys, yan yung hinihiwa, binalatan ni Master kanina. Thank you Master sa pagbabalat ng kamote. Okay, next, bawang. Ayan, madaming bawang para mas masarap. Bali pag nagigisa talaga ako guys, kahit na si Master, maraming bawang ang ginagamit niya. Ayan, tagtarin nyo lang. Bahala kayo gaano karaming bawang ang gusto niyo. Basta ako pagka nagigisa ako, maraming bawang. Okay, next, sibuyas. Bali, pagka nagigisa ako ng sibuyas, guys, gusto ko maraming sibuyas din kasi mas masarap talaga siya. So, yan, isang buo na yan, gagamitin ko siya pang gigisa natin. Tapos, tawag nito dati, ang ginagamit kong sibuyas, yung pula, pero sabi nila, mas masarap daw na ipanluto itong puti. Kaya simula noon, puti ang ginagamit ko. Minsan, kung walang available na puti, wala akong choice kundi yung pula ang gagamitin ko. So, ayan. At ang huli, ang kamatis. Ayan. Bali, pag naggagayat ako ng kamatis, tinatanggal ko talaga yung dun sa may uluhan niya. Ayaw ko. Ewan ko kung bakit. Pero yung iba, gaya ng Master, sinasama nila yan. Ayan, hiniwa-hiwa ko lang siya na maninipis para mas mabilis siyang maluto. Tapos ko na nga hiwa-hiwain ng mga gulay, kaya isusunod ko naman itong pangsahog. Ito ay pork belly. Guys, alam nyo ba, ilang piraso lang yan? Ang mahal, $8 na yan. So, dito guys, hihiwa-hiwain ko lang siya ng maninipis. Depende sa inyo kung gaano kaninipis or gaano kalalaki yung gusto ninyong hiwa. Pero ako, mas gusto ko yung ganyan. Ganyan lang siya. At siya nga pala guys, after ninyong mahiwa-hiwa ang inyong mga karne na pansasahog, ay make sure na mahuhugasan nyo silang mabuti. Alam nyo naman, pork yan, so kailangan hugasang mabuti. Bali dito nga guys, ay gusto ni Master siya daw ang magluluto, kaya go. Ayan, nagpainit na nga siya ng kawali or ipinainit na nga niya ang kawali, tsaka niya nilagyan ng olive oil. At nang uminit na ng mantika ay nilagay na ni Master ang mga karne. Gaya nga ng sabi ko sa inyo guys, siguraduhin yung nahugasan ninyong mabuti yung mga karne na yan. So pag nagluto nga pala si Master ng pinakbet, yung mga karne na yan gusto niya, direkta niyang lulutuin sa mantika. Pero ako pag ako nagluto, yung karne niluluto ko muna siya sa tubig. Ayan na nga guys, kung makikita nyo ay medyo luto-luto na ng kaunti yung mga karne. Depende sa inyo kung gusto niyo ng tostado or ganyan lang or medyo brown pa ng kaunti. Sabi nga ni Master ay okay na nga daw sa kanya yung ganyang luto ng karne, kaya isusunod na niyang igigisa naman ngayon ang sibuyas. Gaya ng paulit-ulit namin sinasabi tuwing maggigisa guys, ang sibuyas mas masarap yan kapag kalutong-luto dahil pag hindi luto, ang sibuyas ay malansa. Yan na nga guys, luto na nga yung mga sibuyas kaya itinatabi na din niya. Ngayon ay isusunod na natin ang mga bawang. So lutuin nyo lang din mabuti ang mga bawang na yan. Bali dito nga guys, kung makikita nyo ay naluto na yung bawang, sibuyas at saka yung karne kaya pinaghalo-halo na niya at nilagay na nga din niya dito yung mga kamatis. Lutuin nyo lang mabuti ang mga kamatis na yan guys. Ayan. At dito nga guys ay luto na yung ating kamatis kaya inilagay ko ng mauna yung mga kamote. Inuna ko yung mga kamote kasi matigas yan, mas matigas yan kaysa sa kalabasa. So kailangan uunahin ninyo yung pinakamatigas or mas mahirap lumambot bago yung mga madali na lang maluto. Nang lumambot na nga yung mga kamote ay inilagay ko na nga itong mga kalabasa. So, yung kamote guys, hindi yung sobrang lutong-luto ang gagawin nyo yung nyo lang na
lumambot na siya, okay na yun. Kasi matagal pa siyang mag-i-stay dyan sa lutuan na yan. Dahil marami pa kayong lulutuin or idadagdag na palalambutin. Gaya niyang kalabasa na yan. So, kailangan din niyang lumambot bago ninyo ilagay yung mga natirang gulay. Kaya wag niyong i-overcook yung kamote. Nung lumambot na nga din yung kalabasa, ay inilagay ko na nga itong okra, yung ating sitaw, at saka yung pangalan nun, talong, at yung ampalaya. Lahat yan pagsasama-samahin na ilagay dyan para sabay-sabay na silang lumambot. After ko siyang mahalo-halo ay inilagay ko na nga yung ating bagoong. Ayan, tansyahin nyo na lang kung gaano karaming bagoong ang gusto ninyong ilagay. Huwag naman yung sobrang alat, yung tama lang. Bali, after ko nga ilagay yung bagoong guys, ay naglagay ako ng seasoning dito gaya ng paminta at saka garlic powder. Nagdagdag ako ng garlic powder and dito nga ay magdadagdag din ako ng tubig. Gagawin nating sabaw. So, madaming tubig ang nilagay ko kasi gusto ng mga bata yung sabaw nung pinakbet. Bali, nung naglagay nga ako ng tubig ay hinalo-halo ko na siya ulit. And then, ayan, kumukulo na. Ibig sabihin ay luto na. Oh, ha? Meron na tayong pinakbet. Yan ang ating ulam ngayon. Mangan!